Sa ibang balita, umakyat na sa 24 ang mga nasawi sa pagbaha dulot ng low pressure area sa Visayas at Mindanao. Mahigit 60,000 pamilya naman ang apektado ng sama ng panahon. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Bunsod ng nararanasang sama ng panahon dulot ng low pressure area, inaasahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi sapagkat nagtala sa 12 bilang ng mga nawawala, habang umakyat ang bilang ng mga nasawi sa 24. Mahigit 30 naman ang naitalang sugatan. Maging ang serye ng mga insidente ay patuloy ang pagtaas na nagtala sa 13 landslides at 5 flash floods. Pangunahing balakid na nararanasan ngayon ay ang kawalan ng mga kalsada tulay na madadaanan upang maihatid ang relief goods sa mga malalayong bayan sa Davao Oriental. Kaya naman nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa NFA at ilang pribadong kumpanya na sila muna ay mangungutang ng pagkain at pagkatapos ng sama ng panahon ay saka sila babayaran upang hindi magkulang ng supply ng pagkain ang mga inilikas dahil sa LPA. Tama ka, isolated itong mga ito. Isa putol yung tulay or yung mga kalsada ay hindi pa madaanan because of the series of landslides. Now, yung provincial government ng Davao Oriental led by or under Governor Corazon Malanyaon ay gumawa ng paraan. Kinausap niya yung NFA, may mga warehouses doon sa area, doon sa coastal municipalities, and muna sila ng bigas to be settled later on. Babayaran na lang nila. Ganon din yung mga grocery stores, yung mga malalaking groceries. Mag-release muna ng kanilang mga goods, ready to eat na pagkain para doon sa mga kababayan. Sa ngayon ay umakyat sa 62,982 na pamilya ang apektado at naitala sa Davao Region ang pinakamataas sa bilang ang lumikas na umabot sa higit 6,000 pamilya. Umabot sa 70 kalsada at 32 tulay ang hindi madaanan ng mga motorista hanggang ngayon. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga apektadong probinsya na maging maingat at hindi pa rin pinahihintulutan ang mga mangingisdang pumalaot dahil sa nararanasang pag-uulan hanggang sa ngayon. May possibility, that's why pinag-iingat natin nga ang ating mga kababayan na hindi lamang yung mga nasa evacuation centers, kundi pati na rin yung mga kababayan natin mga isda. Palaging paulit-ulit natin panawagan yung wag na muna maglayag, and then kasama na rin yung mga balak maglakbay na gagamit ng mga nasasakyan pandagat or magta-travel to Visayas and Mindanao na ipagpaliban na lamang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.